patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maganda at may mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilik na walang sawang tayo sinasamahan sa natatanging public service program sa bansa. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chao Sanghaw at Ho Chaki sa mga kapwa ko Filipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin ang iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na nagatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Maaari nyo rin mabalikan ang ating mga past episode sa TV Radio Hilda Ong. Ngayon ay August 8, 2023, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:36 ng umaga. Pwede sa Sablakon sa akin. Narito muna ang balitang SSS. Kampanya kontra delinquent employers, mas palalakasin ng SSS. Mas magiging agresibo ang SSS o ang Social Security System sa paghabol sa mga employers na hindi gumaganap ng kanilang tungkulin kaugnay sa social protection ng mga manggagawa. Ito ang binigyan diin ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait. Kabilang ang sa mga plano ng SSS ay ang pagtutok sa mga AOO account officer ng bawat employer para masiguro ang kanilang pagsunod sa provision ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018, katulad ng pagre-rehistro ng tamang bilang ng kanilang mga manggagawa at pagpapasok ng tamang kontribusyon. Makikita sa SOA o Statement of Accounts kung may mga discrepancies at magsisimulang magsasagawa ng payroll audits. Papadala ng billing letter ang employer para bigyan siya ng pagkakataon na maiayos o maipaliwanag ang nakitang discrepancies. Kung hindi tatalima ang employer, demand letter na ipapadala ng SSS na maaring mauwi sa pagsampa ng kasong kriminal sa korte. Sasabayan ito ng mas pinalakas ng race campaign o run after contribution evaders o aktwal na pagbisita sa mga lugar ng negosyo para masuri ang kanilang mga dokumento. At binibigyan ng 15 araw ang mga delinquent and negosyante para makipag-usap sa SSS matapos matanggap ang notice of violation kung magmamatigas. Kaso ang naghihintay sa kanila. Pero paglilinaw ni PCEO Makasait, bagamat agresibo ang SSS sa paghabol sa mga delinquent employers, ay binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na ayusin na lamang ang mga hindi nila naasikasong obligasyon, alang-alang na rin sa interes ng mga manggagawa. Nagsasagawa na rin ng reconciliation and updating of records ang SSS para maitama ang datos sa kanilang hawak na actual na empleyado ng isang negosyo. Kasabay nito, sinabi din ni PCEO Makasait na tinatanggap ng pamunuan ang obserbasyon at rekomendasyon ng state auditors at kanilang itong ginagawa ng kaukulang aksyon at polisiya para may tama alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Minsan pa, binigyan diin ni PCEO Makasait na matatag ang pananalapi ng SSS. Walang dapat na ikabahala ang mga miyembro, patuloy nitong mapopondohan ang mga kinakailangang benepisyo at serbisyo. Samantala, ang mas agresibong implementasyon ng RACE, a campaign
ay sinasabayan at sinasabahan din ng magagandang programa ng SSS. Katulad na lamang nitong upgrading ng UMIT ATM card. Ito ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Ito, kasama natin na ngayon dito sa Usapan SSS. At makakasama natin ngayong umaga si Maria Cecilia Flores Mercado. Siya po ang spokesperson natin for today. Magandang umaga, Ma'am Cecil. Yes, mabuting araw sa iyo, Doc Hilda. At syempre po sa atin pong mga taga-subaybay, tagapakinig, tagapanood ng inyong programa dito sa DWBL at syempre sa ating YouTube po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes po. At Ma'am Cecil, mandatory ba o sa pilitan sa mga miyembro na gawing ATM ang kanilang mga UMIT card? Sa ngayon po kasi, Doktora, no, hindi pa po ito mandatory. Pero we're getting there na po, no? Kasi meron lang po tayong mga predetermined na mga members pa muna na pinapadalhan ng notification po para sa invitasyon na i-upgrade yung kanilang mga pay cards po, no? Yung UMIT ATM para sa ating UMIT ATM pay cards. So, yan po, hindi pa po sa ngayon na mandatory, pero syempre po eventually pag maayos na po talaga yung ating mga sistema, kasi meron po tayong partnership with the Union Bank of the Philippines, no? Ito po talaga yung ating pong bangko na ever since ka-tie up po natin dito sa programang ito ay gagawin na rin po natin itong mandatory, kasi alam naman po natin na talagang sa ngayong panahon, digital na po tayo. Kailangan na rin po nating lumevel up at syempre yung ating mga online transactions. Kailangan talaga na ayos po yung ating mga identification cards. Opo. Paano naman sakali kung ang members ay ayaw naman nilang mapa-upgrade? Kasi yung atin po kasing mga members, no, kinakailangan po talaga nila na magpa-upgrade. Kasi sabi nga po natin, bukod po sa ating mga valid government-issued IT and UMIT ATM pay cards, maaari natin po itong gamitin bilang disbursement account para sa kanilang mga SSS benefits, loans, at yung mga kaukulang refunds, no? So, dagdag pa rin dito, maaari din po itong gamitin para mag-check sila ng balance, mag-withdraw ng cash, mag-transfer po ng funds, magbayad po ng bills, mag-deposit, at iba pa sa mga branches at self-service machines na gumagamit ng online at mobile platforms ng Union Bank of the Philippines. So, gayon din po ito doon sa mga banknet at banknet ATM sa buong bansa po. At ito po, syempre, pagka sinabi natin na mag-upgrade from UMIT card to ATM card, ito po ba ay libre na po ba ito o may karagdagang gastusin sa mga miyembro? Ang UMIT ATM pay card po, no, nakalink po kasi ito sa ating Union Bank of the Philippines na regular savings account. So, meron po tayong sisingilin na 100 piso lamang po. Pero, syempre, libre naman po ito doon sa mga miyembrong nag-apply before nung mga generic UMIT cards. Kasi, noon pong, kung matatandaan nyo, no, noon pong pandemic way back 2020, meron din po tayong mga pinadalhan po na mga miyembro, no, na pinrioritize po para mag-apply doon sa ating generic na UMIT cards. So, ito po, kasalukuyan pa po nilang inantabayan yung releasing po nito. Pero, syempre po, no, sa ngayon, Union Bank of the Philippines pa lamang po yung ating ka-tie up na bangko dito. At eventually, yung RCBC, makukuha na rin po natin bilang ka-partner dito sa programang ito. Opo. Sa mga miyembro na nais magpa-upgrade at patungo yung UMIT ATM card, ano ang kanilang kailangan gawin? Opo. So, unang-una po, no, sabi nga natin, Doktora, no, kinakailangan na
sila po ay makatanggap muna ng notification mula sa SSS. So ito po ay via SMS or yung ating sinasabi na text o kaya po yung tungkol doon sa kanilang pag-upgrade through email. So kinakailangan po kasi na meron po tayo nito kasi andun po yung ating UMID na transaction number. So kapag nakatanggap na po sila nito ng notification, kailangan nilang mag-login sa kanilang my.sss account. So ito po yung lagi po nating pinapaalala sa ating mga members na mandatory na po talaga na meron po silang my.sss account. So ang lahat naman po ng ating mga tutorials o videos, makikita po natin sa ating pong YouTube at saka sa Facebook page po, no? Para po tayo makapag-set up niyan. And then pangatlo po, kung sila po ay nakapag-login sa kanilang my.sss account, kinakailangan po na basahin nila yung pop-up message doon sa screen, doon sa kanilang cellphone halimbawa o sa desktop, regarding doon sa kaukulang upgrade. So, kailangan po nilang i-click yung provide consent. So, yan po yung kailangan nilang gawin para i-signify ang kanilang consent na mag-share ng kanilang UMID application data sa Union Bank. So, kailangan din po nilang siguruhin na updated yung kanilang mga impormasyon sa SSS. Ang pinaka-importante po kasi dito, Doktora, no? Syempre, yung atin pong cellphone number and syempre po yung atin pong kukulang address. Kasi yan po, doon po natin ipapadala yung kanila pong UMID ATM Pay cards. So, kailangan po nilang i-download, no, yung atin pong Union Bank online application at i-click po nila yung open an account. So kapag meron na po silang existing account sa Union Bank, kinakailangan po nilang mag-login doon sa nasabing download application at i-click ang manage, add account at open a new account. So ito pong aking mga binabanggit, madali lang naman po ito kasi maari po nila itong tingnan doon po sa kanilang mga desktop o doon po sa kanilang mga Android cellphone. Tapos, i-download lang po yung application at makikita po nila dito yung step-by-step tutorial. Tapos, Doktora, no, kinakailangan din kasi nilang i-click yung government cards with saving account. Tapos, kinakailangang basahin nila yung mga features nung kanilang account at i-click yung select. So, meron po tayong mga kinakailangang sundin na basahin yung mga customer declaration, mga terms and condition at data privacy na mga messages at kailangan i-click nila po ito na consent na pumapayag po sila doon sa mga provision na nakalagay po doon sa kanilang pag-enrollment. So, pagkatapos po nilang isupply yung mga kaukulang detalye, kinakailangan pong i-provide ng ating miyembro yung UMID transaction number. So, ito po yung una po na binigay doon po sa kanilang text na natanggap from notification sa SSS. And then, kailangan yung kanila pong SSS number. At the same time, yung nationality po nila, tatanungin din po natin. At sabi ko nga, yung mobile number. At isa pa po dito na pinakamahalaga, yung date of birth. Kinakailangan po kasi na talagang tama yung kanila pong mga datos na yan. So, kinakailangan talaga na bago po tayo mag-encode ng ating mga detalye, make sure po na tama lahat po yung atin pong mga ini-encode. Kasi usually, pag meron pong mga common errors, hindi po magpo-proceed yung atin pong registration. So, kapag may mga nabanggit na detalye na hindi nga po tugma, kailangan po muna nilang i-update yung kanilang information sa SSS. Wala naman po tayong binibigay na timeline dito, pero syempre, kinakailangan po kung natanggap po kaagad nila yung notification, gawin nila po agad. Kasi
syempre baka mamaya sa dami ng iniisip natin, malimutan na po natin. So, sayang naman kung hindi po natin kaagad magawa ito pong ating pong mga kailangang i-upgrade for the ATM pay card. At syempre, 'di ba, doktora, like most of the registration natin online, meron tayong natatanggap na OTP o one-time PIN o one-time password. So, ang pinapayo talaga po natin sa ating mga miyembro, kung kayo po ay, ako, guilty din po ako dyan, kung tayo po ay medyo may sakit po na kalimot o malilimutin na po tayo, maglaan po tayo ng isang notebook kung saan isusulat po natin yung mga kaukulang detalye na yan. Opo. At ito po ba ay kung sakali ay sila ay magkakaroon na nitong UMIT ATM card, ito po ba ay pwede din nilang pasukan ng sariling naipon nilang pera? O dapat lamang ang pension na pinapasok o let's say kung sila ay nag-apply po ng loan, doon lang papasok. Pero let's say kung sa personal money nila na meron silang savings, gusto nila ilagay doon sa ATM card, pwede din po ba? Pwede po, opo. Ayan po talaga yung una-una po nating kinonsider, when we had talks with the Union Bank of the Philippines. At talagang open naman po sila sa idea na to. At kung mapapansin nyo po, doktora, accessible din naman po ng atin pong mga union banks kasi marami na rin po tayong mga branches. And even po doon sa atin pong ibang office po dito sa NCR, meron po tayong mga UBP kiosk. Wala lang po akong datos sa ngayon kung ano po yung ating pong mga branches na meron pong UBP kiosk. Pero talagang sinisikap po ng SSS at Union Bank of the Philippines yung ating smooth transactions regarding this ATM pay card. Opo. At meron po ba kayong kasunduan ng SSS at ang Union Bank kung meron po ba dapat minimum deposit na hindi dapat nilang galawin kasi meron ibang bangko, dapat may minimum balance of 3,000, meron 2,000. Dito sa SSS, sa ating mga pensioner, di ba, ang sinasabing magtira lang at least 100 pesos. So far po dito, meron po ba napag-usapan? So far po, wala pa po tayong nakaset po na yung sa maintaining balance. So, as long as nakahook po yan dito sa ating pong SSS, so far wala pa po tayong exact amount for the maintaining balance. Pero gusto ko lang din pong i-mention, doktora, kung meron po kasing mga katanungan din, di po ba, napag-usapan natin before with Attorney Sau on board, yung atin pong ugnayan or Memorandum of Understanding with the Philippine Statistics Authority. Isa din po ito sa ahensya ng gobyerno natin kung saan talagang minamaximize po natin yung atin pong data sharing. Kasi alam naman po natin na isa po sa napaka-importanteng component nung atin pong SSS ay yung data matching or data sharing. Lalo na nga po in the past, nagkaroon na rin po tayo ng arrangement with the Philippine Statistics Authority regarding po doon sa mga validation ng ating pong mga annual confirmation of pensioners, yung regarding sa deaths, yung mga ganyan po, mga marriages. So, regarding po naman po ito doon sa segue ko lang din po, yung sa ating Philippine Identification System, nakipag-partner po tayo with PSA din po kasi di po ba marami na po ding mga nagtatanong at mga na-issuehan ng ating Philippine ID, di po ba? So, ito po ay isa rin po sa breakthroughs ng SSS kung saan talagang gusto natin yung seamless implementation ng mga services natin sa SSS, yung mga online. So talagang natutuwa din po kami dahil napaka-supportive
din po ng Philippine Statistics Authority regarding po dito sa atin pong mga nilagdaang kasunduan nitong nakalipas na buwan. So talagang natutuwa din po kami kasi ito po hopefully talagang yung mga ATM pay cards, yung sa ating pong PhilSys ID. So, yan po ay magkakadugtong po yung atin pong mga programa regarding that. At masasabi din po natin na talagang yung ID po ng SSS, yung unit ATM pay card ay isa talaga sa recognized IDs dito sa atin, sa bansa natin po. At Ma'am Cecil, sa mga retired pensioner, na maaari pa rin po ba sila mag-apply ng UMIT ATM card? So far po, Doktora, no, ang ating priority ngayon, yung ating pong mga active members. Pero yung ating pong mga pensioners, we're getting there po, no, upon the mandatory implementation po nito. So, pwede pa rin naman po. Apo. Pwede naman. Yung meron pong mga savings account po with UBP. Apo. Sa bagay, sa mga pensioner naman natin, di ba, karamihan, ang nakukuha nilang may monthly pension ay karamihan ay nasa ATM, yung iba nasa savings. Pero sa ngayon, lagi ko sinasabi sa kanila na kapag may nagtatanong sa akin, lagi ko sinasabi, ay mag-ATM card kayo para kung sakaling nagka-problema, mawi-withdraw pa rin. Kasi ang savings account, hindi pwede authorization kahit ang asawa nila. Opo, alam nyo nga, Dok, tuwing nagbibigay po kami ng 13th month pension, meron pa rin kaming several na pensioners, no? Siguro mga equivalent to almost mga around 5 to 10% po noon ng population, especially doon sa mga rural areas na naka-passbook pa. So talagang napaka-tedious kung buwan-buwan pupunta ka pa ng bangko. Kaya talagang we encourage po every year na talagang i-convert na nila ito through their ATM cards. Syempre alam naman po natin na may mga lugar talaga dito sa ating bansa na yung mga rural banks lang yung poong existing doon sa kanilang lugar. Pero talagang better na po na ATM na lang para at least di po ba 24/7 anytime na kailanganin mo na withdraw ka. Opo. Napaka-convenient. At syempre naman sa Ma'am Cecil, sa mga surviving spouse naman, na unahin natin muna mga surviving spouse na hindi miyembro ng SSS. Pero nais nila meron din silang UMIT ATM card. Pwede po ba sila? So far, hindi pa po ngayon, Doc Hilda. Kasi sabi nga po natin, kailangan member po muna sila. So, once na maging member na po, that's the time po that they will qualify to apply under this po. Apo. At syempre, ang natatanong sila, ano daw ang advantage kung naka-UMIT ATM card ang isang miyembro? Alam naman po natin, Doc, na talagang syempre sa karaniwang tao, mas maganda po na meron po silang dedicated na disbursement account. So, ito po, sabi nga natin kanina, unang-una, magagamit nila ito bilang disbursement account para sa kanilang mga SSS benefits and loans. Kasi isa nga po ito sa pinaka-valid at legitimate ID na atin pong magagamit sa lahat ng ating transaction. So, basically, kung meron na po tayo nito, hindi na po natin kailangan pa na mag-open pa ng kung ano-anong account sa ibang bangko. Pinaka-primary na po itong with the Union Bank of the Philippines. Apo. Sa ngayon po ba, Ma'am Cecil, ang tumatagal pa rin ito ng 1 o hanggang 2 buwan ang pagproseso ng UMIT ATM cards? Pero ang pagkakaalam ko, marami na raw po nagpa-capture na kanilang picture, nag-apply na. Up to now, wala pa silang UMIT card. Sa tingin mo, kailan magiging normal na yung pag-release ng UMIT card?
Marami pa po tayong mga inaayos sa proseso, no, at sa gayon po talagang humihingi po kami ng kaukulang dispensa or pasensya sa atin pong mga members na maghintay pa. Pero yan nga po yung atin pong inaayos, ano, na madali pong makuha ng atin pong mga miyembro yung kanila pong cards. Basta ganito po, once na tama po yung mga detalye na kanila pong sinubmit with SSS, darating po yan sa inyo. Alam naman po natin, ano, ang SSS, lagi po tayo merong mga information, meron po tayong mga press release, may mga art cards po tayo sa ating official Facebook account sa Philippine Social Security System regarding po sa mga ganitong advisory. Opo. At sa mga kung sakali naman, kung sabihin natin, kasi kadalasan sa mga lalaki eh. Di ba ang kanilang wallet kadalasan nasa sa bulsa nila dito sa likuran. O kaya naman sabihin natin, kumbaga nasira ang kanilang ATM unit card. And o kaya naman ay nawala ang kanilang, ang last date sa mga babae na istat sa kanilang bag, nawala kanilang unit ATM card. O sabihin natin unit card. Kung sa unit ATM card, saan sila pupunta? Sa bangko na lang o sa SSS pa rin? Maaari po silang makipag-ugnayan sa any Union Bank of the Philippines branch po. Opo. Regarding po dyan sa mga ganyang concerns po. Opo. Pero syempre, sabi nga natin, Doc, no, kailangan ingatan din po natin yung ating mga IDs kasi talagang naranasan ko na rin po na nawalan ng mga IDs. So, ang hirap talagang parang i-reconstruct po, di po ba? Dahil pupunta ka uli sa ganitong ahensya to get this ID, mga ganito. So, kung hindi naman po talaga importante na lagi yung dala, ay siguro better na iwanan po muna ninyo sa bahay para at least iwas wala po o iwas dukot. Kasi talagang hindi po natin naiiwasan yung mga ganyang bagay na yung mga IDs po natin nawawala, no, na hindi po natin nalalaman. So, kung hindi naman po natin kailangan on that day, maaari po muna nating iwanan sa bahay. Opo. Basta, kung ano man po yung mga maging problema, may mga pagkawala o parang nasira or naputol yung card, they can go to any Union Bank of the Philippines branch po. Oo, lalo na sa mga ID sa panahon ngayon, kadalasan, nasa cellphone na lang, soft copy na lang eh. So kapag inaalam nila kung anong number nila sa SSS, ipakita lamang nila sa ang cellphone nila, doon makikita nila yung ID number nila. At the same time, kung meron pa silang my.sss, doon na mismo app ng SSS, so wala na problema. So kapag hindi naman sila, sabihin natin yung may mga ATM card, kung wala naman kayong plano na mag-withdraw ng pera, mas maganda iwan na lang sa bahay. Yes po, tama po yan. Opo. At kanina na sa ating balita, ang kampanya kontra delinquent employers, mas palalakasin pa ng SSS. Ito po ba ay tuloy-tuloy pa rin gagawin ng SSS sa paghabol sa mga employers na hindi talaga nagbabayad ng, sabihin natin, meron silang 10 empleyado pero 5 lang ang kanilang na-enroll sa SSS. O kaya naman sabihin natin, ang kanilang salary ay 20,000 a month. I-declare nila sa SSS na 10,000. Ito rin po ba ay hahabulin din ng SSS? Ay, opo, alam nyo, Doc, no, ito po ang maganda talaga sa SSS kasi alam naman po natin na nung pandemic, dumaan po tayo sa isang malaking pagsubok kung saan ang daming naluging negosyo. Pero syempre, it's time to rebuild ourselves, sabi nga nila, at yung ating business getting back on their feet again. So, kaya nga po, linggo-linggo po natin ginagawa ito pong ating run after contribution evaders na operation, actually, Doc, syempre, sa ngayon, meron po tayong mga determined na mga lugar na po at mga employers. Pero, syempre, ayan po, weekly po natin ginagawa sa iba't ibang lugar. Kaya, tinatawagan din po natin, Doc, lalo na kayo, meron po din kayong mga kakilala ding mga employers na talagang maganda po na
sundin po nila yung atin pong batas, yung SSS law. Kasi basic po yan basic right ng atin pong mga member. Paghulog sila ng contribution, i-report sa SSS, report for coverage. Kasi ito lang po talaga yung tanging inaasahan ng mga common manggagawa Wala na po silang tatakbuhan kundi SSS lang. At doon naman po sa mga employer, alam naman po natin yung mga pinasok natin bago po tayo nagtayo ng negosyo. So, kailangan we adhere to the rules of the SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So lahat po talaga yan kailangang bayaran natin. At kung meron po talaga tayong mga problema sa financials natin, on the verge of bankruptcy, makipag-usap po tayo sa SSS. Kasi marami naman po tayong flexible payment terms. At ang kagandahan nga po, along with our loan programs, yung ating condonation, sa ating salary loan at member loans, meron din po tayong condonation programs for our employer. So, ito po both business and household. So, kinakailangan lamang po na mag-reach out po tayo sa ating pong mga branches. Kasi, Doc, ang ating pong mga accounts officer, sila po yung may hawak ng branch account ng ating pong mga employer sa kada lugar dito sa buong Pilipinas. So kung ano man po ang mga problema at kailangang ayusin, kinakailangan makipag-ugnayan po sila para hindi na po lumala. Mahirap po kasi pag umakyat na po sa korte yung atin pong mga reklamo o kaya po yung mga kaso natin. Kasi syempre may paglilitis na po dyan at alam naman natin na pag meron po tayong kaso, meron po tayong kaukulang babayaran ng mga fines, may pagkakakulong, may civil, criminal at administrative liability po tayo. So as much as possible, iwasan po natin ito at makipag-cooperate po tayo. Opo. At naman, Ma'am Cecil, kung sakali naman, during the race, syempre, higit ng ang ating SSS, kung sino man ang pumunta doon sa kanilang tindahan, o sa kanilang office, at nakita naman na nagbabayad naman. Pero, ang mode of ng kanilang contribution, instead of employed ng company, ang nakita ng SSS ay ginawa siyang self-employed, parang voluntary. Pero kung ang pagbayad naman ay tama, yung nga lang ay ginawa siyang self-employed o voluntary, ito ay makakaroon din po ba rin ba sila ng kaso o violation sa SSS? Kailangan po kasi ng pagtatama, Kasi meron po kasing mga liability din yung atin pong mga employer kasi hindi po naayon sa batas yung kanilang reporting sa ating mga empleyado. Although, sasabihin ng ating ibang miyembro, Doc, alam naman po natin na even our self-employed, meron po silang mga employees compensation benefits na. Pero it's not that. Meron pa rin pong liability yung ating pong mga employer kasi syempre yung mga penalties po, yung sa mga contributions ng kanilang mga empleyado, we have to make singil from them. So, talagang hindi pa rin po excuse ito. Kailangang itama natin yung reporting ng kanila pong mga employees. Opo. As employees. Opo. At syempre, para mas maintindihan nila sa mga nakikinig at mga nanonood, Ma'am Cecil, ano po ba talaga ang pagkakaiba sa self-employed sa employed na may employer o sa self-employed na voluntary? Kasi yung ibang employer ay pumapayag na maging self-employed dahil yun ang sabi nila sa kanilang employer. O kaya meron din mga empleyado naman, sabi ay gusto ko self-employed lang ako para kung sakali ako ay mag-a-apply ng loan, hindi ko na kailangan na kausapin ang aking employer. So, para mas maintindihan ng ating mga miyembro, ano po ba ang pagkakaiba sa employed at sa self-employed? Opo, so ganito, simulan po natin sa covered employee. Since naitatag po ang SSS noong 1957, kino-cover o sinasaklaw po nito ang lahat ng covered employee. Covered employee po yan manggagawa sa pribadong sektor. So, yan po ay
dapat ang status nila covered employee under the employer. So, ang pangalawa ay itong ating self-employed. Ang atin pong self-employed, in-start po nating saklawin yan way back in the 1980s. Opo, ayan po ay ito pong mga professionals natin. So, ibig sabihin, yung mga professionals natin, ayan po yung doktor, tapos yung pong ating mga director, musical scorer, artista, ayan. So, ayan po, yung meron pong mga business o mga licensed professionals. And eventually, ito po ay sinaklaw na rin natin yung ating pong mga informal sector workers din na merong mga sariling negosyo. Yung mga owner po ng mga tiyangge, may mga food stall, business. So, yan po yung ating tinatawag na self-employed. Ibig sabihin, wala po silang amo, kundi ang mga sarili nila. Kumikita po sila out of their own profession or yung kanila pong negosyo. And the third nga po is voluntary. Sino ba itong mga voluntary? Ang mga voluntary members po natin, ito po yung mga miyembro natin na nahiwalay sa trabaho. Ibig sabihin, maaari silang nag-resign to take care of their family. So, halimbawa, naging housewife, naging house husband, pero gusto nilang i-continue yung kanilang SSS on their own. So, iyan po yung voluntary. Wala po silang negosyo or anything. Pero they just want to continue paying their contributions. So, sa voluntary po nito, covered din po yung ating pong tinatawag na mga overseas Filipino workers. So, sila po yung mga nagtatrabaho naman sa ibang bansa. So, yan po, under po yan noon sa voluntary din na coverage. And at the same time, kasama din po dito yung atin pong take note no, sa mga ilaw ng tahanan na wala pang SSS, mga non-working spouse. So, yung mga non-working spouse, sabi nga po natin, pwede rin po silang maging SSS member, provided na sila po ay kasal sa ating miyembro at yung 50% ng monthly salary credit na kinikita ng miyembro, yun po yung ihuhulog ng atin pong female or male member. So, yan po yung category ng atin pong membership. Apo. At ayan po, at sa bahaging ito, Ma'am Cecil, hingan po kita ng iyong mensahe para sa ating mga miyembro o sa mga hindi pa miyembro. At kung meron po ba kayong mga anunsyo para sa araw na ito? Opo, Doktora, nagpapasalamat po muli kami dito sa pagkakataon na binigay nyo sa amin, sa SSS, dito sa inyong programa. At binabati ko din po yung lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyo from Bacolod. Opo, andyan po yung delegation natin ng SSS, kasama po yung ating butihing PCO, si Sir Rolly Ledesma Makasaet. Opo, so meron po tayong mga kaukulang presscon at stakeholders po na gagawin po dyan sa lugar na yan. So, doon po sa atin, sa mga taga-Bacolod, inaanyayahan din po natin kayo na mag-participate dito sa ating stakeholders forum. So, yan po, gagawin po natin yan within the day po. So, hanggang tomorrow po yung event po natin sa Bacolod. At siya nga po pala, nais ko din pong ipaalala sa ating mga miyembro na iwas pa rin po tayo doon sa mga nag-o-offer ng mga online registration, assistance through Facebook. Mahirap po talaga na ma-compromise yung account natin. So, meron po tayong mga e-center, Doktora, sa ating mga branches na ang SSS personnel mismo ang mag-a-assist sa kanila. They not need to pay doon po sa atin pong mga online na nag-o-offer ng mga assistance. Kasi alam niyo naman po, these days talaga marami po tayong mga scammers at talagang mga gustong manloko na up to the point na makukuha yung mga financial benefits natin na manggagaling sa SSS. So, ingat po tayo.
At bago ko kayo bitawan, Ma'am Cecil, belated happy birthday. Maraming salamat. Belated happy birthday, Ma'am Cecil. Maraming salamat po, Doc. 25 years old na po ako. Yan po, si Ma'am Cecil po ay siya po ang madalas natin nakakasama dito sa SSS. At talagang sa mga nakikinig po sa radyo, mga nanonood po, talagang pagka si Ma'am Cecil, detalyado talaga ang mga sagot niya sa mga tanong ko. Kaya, hopefully, I wish you good health po at sana mas maraming beses pa kita makasama dito sa panayam dito po sa programang Health and Travel Servicio Publico. Happy birthday, Ma'am Cecil! Maraming salamat, Doktor. At muli, mabuting araw po sa ating lahat. Salamat. Yan po. Yan ang nakasama po natin ay si Ma'am Cecil, Maria Cecil Flores Mercado. Yan po, nag-celebrate po ng actually, today, kaya sinabi ko belated po. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account. At asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS ay kayo ay mapaglingkuran at sa kanilang hangarin na bawat isang Pilipino ay maging SSS protektado. Kaya lagi po kayo tumutupo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dahil hindi ito marites, hindi ito sabi ko lang. Dahil ako po every time po kayo ay naka-tune in po, ay ang nakakasama ko ay talagang mula po sa SSS. Hindi yung kapitbahay ko lang nagsabi o best friend ko ang nagsabi. Bawat tanong ko po ay mula talaga sa SSS. Kaya ang aking nakukuhang impormasyon ay tama talaga dahil ito ay mula po sa SSS. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:17 ng umaga, Kautian Tagchitun Saki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang inaabangan natin mga headlines na mga mahalagang balita. Dapat inyong malamang ngayong araw na ito, araw ng Martes. Balik muna tayo sa DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay